salita. Ama, patawarin mo sila, pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa kabila ng paghihirap at pagpakasakit na dinanas ni Jesus, tanging pagpakumbaba, pagtitiis at pagpapatawad pa rin ang nangingibabaw sa kanyang puso. Tiniis niya ang hirap, ang sakit, ang uhaw, ang pagod, dahil sa kaniyang pagmamahal sa sangkatauhan. Tulad ni Jesus, bilang mga Kristiyano, tayo ay dapat matutong magpatawad. Marahil, kayo ay nakaranas din na masaktan o nakasakit sa inyong kapwa o mahal sa buhay. Nakahingi ka ba ng kapatawaran o ikaw ba ay nakapagpatawad na? Ako at ang aking pamilya ay sinubok ng pagkakataon at hamon ng pagpapatawad nang maaksidente ang aking asawa. Sa panahong maliliit pa ang aming mga anak, halos wala akong maisip na tama noong mga oras na iyon. Dahil sa ako po'y nabigla sa mensahe, nasa hospital na ang aking asawa. At ito'y unconscious dahil ito'y nabundol ng sasakyan at sa ulo ko ang tama nito. At paano ko po ito ipaliliwanag sa mga bata? Wala din naman akong mga kapamilya na sandalan at mahingian ng tulong. At nang makita ko ang aking asawa sa hospital, nanlumo at nanghina ako. At napatanong, bakit ito nangyari? Hindi naman kaming mag-asawa nakalimot sa pagdarasal sa Panginoon. Litong-lito na ako sa mga panahong iyon. Dahil nagsanib na ang matinding galit at hinanakit sa taong nakabundol sa kanya at iniwan man lang siya sa gilid ng kalsada. Napakawalang konsensya. Gulong-gulo na ang aking isipan dahil maya't maya ay pinupuntahan po ako at kinakausap ng may-ari ng sasakyan para iparirilis at para daw makabiyahe at makapaghanap buhay para daw makatulong sila sa gastusin at bayarin sa ospital. At dahil sa ayaw ko na ng bulog at di pa talaga ako makaisip ng tama, kaya pumayag na ako na mai-release ang kanilang sasakyan na naka-impound sa Holo Police Station Traffic Division para na rin sa seguridad ng aking sarili at pamilya. Kahit sa kaloob-looban ko ay di ako papayag. Sa kabilang banda ay nagalit naman sa akin ang boss ng aking may bahay nang malaman niyang ipinarilis ko na ang sasakyan. Dahil gusto niya, hindi niya ipaparilis ang sasakyan hanggat ang lahat ng gastusin at bayarin sa ospital ay di nila mababayaran. At kahit ganun pa man, ang lahat ng iyon ay kinaya ko at inuna ko ang kapakanan ng aking pamilya. At ayaw ko na rin ng gulo. At sa mga oras na iyon, wala ko akong ibang naisip, kundi ay pumunta sa Adoration Chapel upang kausapin ang Panginoon, humingi ng gabay at lakas ng loob para harapin ang pagsubok sa buhay at naway pagisingin niya at pagalingin niya ang aking asawa.
Di ko po napigilang umiyak sa mga oras na iyon. At habang ako'y nananalangin ng mataimtim sa Diyos, may nararamdaman po akong may hangin na dumampi sa aking katawan. At sa pagbalik ko sa ospital, salamat kay Lord, gising na ang aking asawa. Subalit, hindi niya maigalaw ang kaniyang sarili. Sanhi ng matinding impact sa pagkabundol niya at kinakailangan ko pang dalhin siya sa Zamboanga para masuri siya ng doktor na espesyalista. Noong mag-transport na kami sa aking asawa, ang daming mga aberya. Gaya ng ambulansya, kailangan ko pang pumila at makipag-coordinate sa staff ng hospital. Mag-isa lang akong nag-aasikaso sa lahat ng mga kinakailangang mga papeles at sumagip na rin sa aking isip. Paano na ang mga anak ko? Ang liit pa nila. Napakahirap dahil may trabaho din ako na mapabayaan. Laging nasa isip ko sa panahong iyon ay paano na ako. At sa bandang huli ay nahanapan ko rin ng paraan dahil sa mga panahong iyon ay hindi ako sumuko sa hamon at pagsubok sa buhay. Dahil alam ko na hindi niya ako iniwan, bagamat lagi niya akong sinasamahan at ginagabayan sa tamang landas para mapagtibay ang aking loob. At sa awa ng Diyos, ang aking asawa ay paunti-unting gumagaling sa kaniyang karamdaman. Nakalimutan kong pansamantala ang galit at puot sa bumundol ng aking asawa. Ang sumunod na dagok o pagsubok sa aking pamilya ay kinakailangang mag-migrate sa ibang lugar ang lahat ng miyembro ng aking pamilya for security reason at ako lamang ang naiwang mag-isa para maghanap buhay at may pantustos ang aking pamilya. Mahirap mag-isa dahil wala kang makausap o mapagkwentuhan. Wala kang mautusan, lalo na't masama ang iyong pakiramdam. Walang mag-aaruga sa iyo. Siguro, wala namang perfectong buhay at kinakailangan nating dumaan sa pagsubok at hamon at ang kailangan lang ay handa tayong harapin at manatiling tapat na maglingkod sa Diyos. At huwag na huwag magpadala sa anumang mga tentasyon sa buhay. Kagaya ko, sa bandang huli, ang lahat ng hamon at pagsubok ay aking kinaya dahil alam ko sa aking sarili ay sinasamahan ako lagi ng Diyos. Hindi siguro alam ng taong nakabundol sa aking asawa ang naging epekto ng nasabing aksidente. Marahil hindi niya alam ang aking paghihirap at pagtitiis, ngunit nangingibabaw pa rin sa akin ang pagpapatawad. Hindi madali, ngunit palagi kang nakatuon sa Diyos. Mangingibabaw pa rin ang pagmamahal sa kapwa. Sa bandang huli, naging mapayapa at masaya ang aming pamumuhay. Kahit may challenge, kayang-kaya pa rin. Ang pinakaaral na natutunan ko po sa pagsubok at dagok na nangyayari sa aking buhay ay huwag na huwag tayong susuko at mawalan ng pag-asa. Harapin ang lahat ng hamon sa buhay. At higit sa lahat, magpatawad. Dahil tayo ay pinatawad din ng Diyos.
Kailangan lang nating manalig, magdasal, at magtiwala lagi sa Diyos. At tiyak, hindi tayo pababayaan. Wala talagang imposible sa Panginoon. Sa oras ng ating kagipitan at pagsubok, siya ay laging nandyan at nakaalalay at gumagabay, basta't magtiwala lamang po tayo sa Kanya lagi. Salamat po.